Halos isang buwan na trap sa loob ng pader ang isang aso sa Dasmariñas, Cavite. Para ma-rescue, kinailangan pang tibagin ang pader. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dong. Sa pagitan ng masikip at makitid na konkretong mga pader na ito sa Dasmariñas, Cavite, maririnig ang tahol ng isang aso. Ang mga tahol na yan, ikinabahala ng mga nag-aalalang residente. Kaya itinimbre nila ito sa People for the Ethical Treatment of Animals o PETA sa pangambang may natrap na aso sa mga pader. Katuwang ang mga tauhan ng barangay, maingat at tinibag ng mga rescuer ang pader. Makalipas ang mahigit isang oras, dumungaw mula sa isang maliit na butas ang isang puting aso. Bakas sa kanyang mukha ang panghihina, puno rin ng sugat ang kanyang uso. Kumakawag yung buntot. Okay. Mabait. Payat na nga rin siya na. Tumagal ng mahigit isang oras ang pagtibag sa pader bago tuluyang nakalabas ang aso. Dito na tumambad ang halos butot balat niyang pangatawan. Kwento ng mga residente, halos isang buwan nilang naririnig ang mga tahol mula sa pader. Tingin ng PETA, tubig kanal ang tumulong sa aso para mabuhay. Base sa investigasyon, ang dating nangungupahan ang nagpatayo ng mga pader kung saan natrap ang aso. Hindi natin masabi kung sinadya o aksidente yung pagkakatrap ng aso na yon. Pero syempre, kung sakaling mapatunayan na sinadya yon, pwede siyang makasuhan dyan. Pwedeng makasuhan yung pamilya na nag-iwan kay Wally doon. Inaalam na ng PETA kung may dati bang amo ang aso at kung sinadya ang pag-ipit sa kanya sa semento. Kung mapatunayang sinadya siyang itrap at iwan doon, maituturing itong paglabag sa Animal Welfare Act na isang criminal offense. Ang sinumang lalabag dito may kaparusahang aabot sa 6 hanggang 2 taong pagkakakulong at multang hanggang 5,000 piso. We are trying to trace them. Kaya lang ang mahihirapan tayo dito ay walang witness, walang nag-come forward sa PETA para sabihin na ganun nga yung nangyari. Pero umaasa kami na maging warning ito sa lahat na alagaan nating mabuti yung mga alaga natin, siguraduhin natin na nabibigay natin yung tamang pag-aalaga sa kanila at wag nating gawing option ang pag-abandona sa kanila. Makalipas naman ng halos 3 buwan, heto na ngayon ang natrap na aso. Pinangalanan siyang Wally ng PETA. Malakas at maliksi na siya ngayon kumpara noong una siyang nakita. Now, Wally has gained several kilos. He's very happy, very healthy. He has a very, very strong appetite, and he loves socializing with anyone he meets on the street, dogs or humans. He's much more settled in. He's still working on getting over some trauma about loud noises. Here, smile, buddy. Good boy. Sa kabila ng traumang dinanas, malambing at hindi raw mahirap alagaan si Wally. Sa ngayon, handa na si Wally sa bagong pamilyang gustong kumupkup sa kanya. Libre lang ang pag-adopt kay Wally. Bisitahin lamang ang Ampon Alaga Facebook page para sa proseso. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.